Jed, meron na bang detalye sa summons ng Senate Impeachment Court para kay VP Sara? June, ngayong araw ay wala pang inilalabas o idinedetalye ang Senado kaugnay ng summons ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nga o kasunod nung pagkukonvene ng Senate as an impeachment court kahapon na siyang lilitis dito sa kaso ng pangalawang Pangulo. Bago magsimula ang sesyon ng Senado ngayong araw, tumanggi munang magbigay ng panayam si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng iba't ibang issue sa institusyon. Kabilang narito ang update sa summons para kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer ng Impeachment Court na si Senator Cayetano, bagay itong inaayos na nila, ngunit sa dami ng kailangang magawa ay kulang na sila sa tao para rito. Kasi there's so much going on. Yung mga subpoenas, we have to issue the summons. Okay. So, we lack the number of people sa dami ng kailangan gawin in one day. Sir, So, I kahit have to yung lang take care of matibag that lang, one. sir. Ang nasabing summons ay ang hinihinging sagot mula kay VP Duterte sa mga paratang sa kanya na nakapaloob sa Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Oras na matanggap ito ng pangalawang Pangulo, mayroon siyang 10 araw upang maghain ng kanyang formal na sagot. Gaya ng naunang nilinaw kahapon ni Senator Cayetano, ang nasabing palugit ay 10 calendar days. Ibig sabihin, kasamang bibilangin ang weekends at holiday na tatapatan nito. Samantala sa ibang issue, nabanggit ni Senate President Cayetano na may mga nagaganap na pagpupulong at pagtawag mula sa kanyang mga kasamahan na may kinalaman umano sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Binigyang diin ng senador na bukod sa invitations to talk, ay may pananakot din umanong nangyayari. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. Hindi na ito idinetalye pa ni Senator Cayetano, ngunit kumpiyansa siya hanggang kahapon na solido ang mayorya at sinabing rumors lang ang ugong na palit liderato. Kaugnay ng isyong ito ay bagay naman na mariing itinanggi ni Senator Raffy Tulfo na isang miyembro ng minorya. Pananakot? Pananakot daw po para sumama sa inyo, sa side Ay, ninyo yung hindi namin gagawa yun. At never, ni isa sa amin, hindi gumawa ng ganon. We will not do that. Why would we? June, after mag-adjourn ng session, nagkaroon ng pagkakataon ang media na makapagtanong kay Senator Robin Padilla kaugnay ng issue doon sa umano'y pagkakaroon ng mga pananakot o pakikipag-usap sa ilang mga senador na lumipat ng block. At ayon kay Senator Padilla, hindi siya yung tamang tao para magsalita doon sa nasabing issue dahil ipinaliwanag niya na hindi siya nakikialam dito. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng ugong doon sa pagkakaroon muli ng change of leadership kahapon, ay nanatiling matatag yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero kahapon sa sesyon ay nadagdagan ng 2 miyembro ang minorya matapos opisyal na lumipat o sumali si Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Joseph Victor J.V. Ejercito sa minority block. So pagkatapos nun ay nagkaroon ng 12 members ang majority block at 11 members naman para sa minority block. At kasunod nga ng change of leadership noong nakaraang linggo, kasama doon sa mga inaasahan dito sa Senado o inaabangan ay yung mga chairmanships ng mga komite. So nung kahapon sa sesyon may ilang mga in-announce na chairmanship, pero isa sa pinaka-inaabangan na chairmanship ay yung sa Senate Blue Ribbon Committee, kung mapapalitan o mananatiling si Senator Panfilo Ping Lacson yung magiging chairman nito. Lalo na't controversial ito dahil ito yung komite dito sa Senado na nag-iimbestiga doon sa controversial na flood control projects. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina.